Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Najib Aliuddin and I am a group 7. Today I want to discuss to you about American period, Jonas Law, Osro's Mission, Harris-Cutting Act, Davis-McDuffie Act, Wood for West Mission, Fairfield Bill, and Company of Independence. Okay, the American period. We know the American period is a part of the history. Okay, the American period it's a period in the Philippines refers to the time when the United States controlled the country from 1898 to 1946. Alam natin na ang Amerikano isa sa mga sumakop sa ating Pilipinas, sa ating bansa. Sila din yung nagpapahirap sa atin at isa din sila sa nagpasakop din sa atin. Okay, let's proceed to Jonas Law. Jonas Law is a law of 39 states to 545, also as known the Jonas Act, the Philippines Autonomy Act, and the Act of the Congress of August 1916 was the organic act passed by the United States Congress. The law of replacement the Philippines Organic Act of 1902 and Act of Constitution of the Philippines from the it made until 1934 when the Dahlin-McDuffie Act for the past, which lead eventually to the Commonwealth of the Philippines into the independence from the United States. The Jonas Law created the first fully elected Philippine legislature. Ang Jonas Law ay kilala sa ating Pilipinas Autonomy Act of the Congress of noong August 29, 1916 at isang makabaluhang proseso ng batas na ipinasa ng Kongreso sa Estados Unidos. Pinalitan ito ng Philippines Organic Act of 1902 at nagsilbing konstitusyon ng Pilipinas hanggang 1934 noong maipasa ng Davis-McDuffie Act. Ang batas ng Jonas Law o tinatawag na Jonas Law ay kilala rin bilang sa Pilipinas Autonomy Act o kilala din sila sa mahalagang hakbang tungo sa higit na autonomy para sa Pilipinas at minamarkahan ng pagbabago sa diskarte ng Estado Unidos o kolonyal na administration nito. Ito isang balagkas para sa isang higit na autonomous na pamahalaan kung saan ang Estado Unidos ay naglalaan ng ilang mga pribilehiyo upang protektahan ang mga interes nito. Ang mahabang titulo ng batas ito ay nideklara ng pangako ng Estados Unidos sa pagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas na sandaling maitatag ang isang matatag na pamahalaan. Isang desisyon sa huli ay pinaubayan ng pamahalaan ng Estados Unidos. Isa sa mga kinatawan ito sa pamahalaan ang binago ng Jonas Law ang listuara ng Pilipinas sa unang ganap ng nahalan ng katawan ng bansa. Noong 1902, sa Pilipinas Organic ay naglaan para sa isang inahala ng mababang kapulungan ang Pilipinas Assembly. Ngunit ang mataas na kapulungan o ang Philippines Commission o itinalag ng batas ang Jonas Law ng parehong kapulungan bilang nahalang na pinaliit na komisyon ng Pilipinas sa Senado ng Pilipinas. Pinalitan ito ng pangalan ng Pilipinas Assembly sa House of Representatives habang ang ektibong sanggay ay nanatiling pinamumunuan ng isang hinirang na Amerikanong gobernador general. Ang hakbang na ito tungo sa isang ganap na nahalaan ng listuatura na marka ng isang nakaguguluhang hakbang tungo sa sariling pamahalaan ng Pilipino. Ito ang epekto ng Jonas Law. Ang Jonas Law ay unang ganap na nahalalan ng listuatura. Tinatag nito ng unang ganap na nahalal ng listuatura ng Pilipinas. Nagbibigay sa mga Pilipino na higit na kontrol ang kanilang pamamalakad. Yun ang isa sa mga epekto ng Jonas Law. The Osro's Mission.
The U.S. Congress repassed the bill on January 1933 known as the Harry Hawes Cutting Act. The antis were those who said with Quezon in the opposing the law. The proofs were those who supported the law, and the back was Tumena and Rosas. The law also provision of trade relationship with disadvantageous to the Filipinos. He objected for views limiting the immigration of the Filipino to the U.S. He also objected to the relocation by the U.S. of the military base in the Philippines. On October 17, 1933, the legislature rejected the Harris-West Cutting Act. The U.S. Congress indicted the new independence, sponsored by Senator Military and Representative John McDiff. Sign of the President Franklin D. Roosevelt on the March 24, 1934. Okay, ang USRUS mission noong 1931 ay isang mahalagang kampanya para sa sariling pamahalaan o sa ating bayan. Pagkilala ng Estadong Unidos sa kalayaan ng Pilipinas sa pangunahing ni dating Senator President na si Sergio Osmeña at House Speaker Manuel Rojas. Ang mission ay naglalayong makuha ang daan patungo ang autonomiya ng Pilipino. Ang USRUS ay yan ay Saan ba nagmula ang USRUS? Ang USRUS ay dalawang tao yan, sina President Sergio Osmeña at ang House Speaker na si Manuel Rojas. Sila yung dalawa na nagtatag sa USRUS mission noong 1931. Ang USRUS mission ay Harry-West Cutting Act ay isang serye ng mga misyon na nagtataguyod para sa kalayaan ng Pilipinas mula 1919 hanggang 1931. Bagamat ang nakaraang misyon ay nagtaguyod ng mga positibong impormasyon ng mga Pilipino sa mga Amerikano. Madalas sila nagbahira ng mga hindi pagkasunod-sunod ng mga pinunong Pilipino. Ang mga Amerikano mismo ay nahati sa usapin ng kalayaan ng Pilipinas, kung saan ang ilan ay naggangamba na mawala ang kanilang mga interes sa negosyo at relihiyon. Ang pinakamahalagang tagumpay ng USRUS mission ay ang pagtiyak sa pag-asa ng Harry-West Cutting Act. Ang batas na ito ay nagmumukhay ng 12 taong panahon ng tradisyon na humahatong sa ganap ng kalayaan noong Hulyo 4, 1946. Gayunpaman, tinakda din ng batas ito sa estado na pananatilihin ang mga base military sa Pilipinas at mga kalakal ng Pilipino na magiging except sa mga taguling sa mga custom at mga probinsya. Ito ang nagbunsod ng kontribusyon at nagpapasiklab sa mga debate sa loob ng legislatura ng Pilipinas. Pagsalungat sa pagtanggi sa Harry-West Cutting. Dalawang paksya ng lumilitaw sa legislatura sa Pilipinas bilang tungo sa batas, ang PRAPS at ang ANTES. Sinusuportahan ng mga pro sa panguna ni Mera Rojas at ang batas sa paniniwala ito na makahusay ang posibleng resulta para sa Pilipinas. Ang mga anti na pinamunuan ni Senator President Manuel Quezon at sumalungat sa batas dahil sa mga objektibong features nito na nangungutwira na hindi itong tunay nagbibigay ng tunay na kalayaan. Sa huli, tinanggihan ng literatura sa Pilipinas na binangkit na ilang kadahilanan ang mga probinsya sa kalakalan na negatibong makakaapekto sa mga institusyon, pang-ekonomiya, panlipunan at pampolitika sa Pilipinas. Ang sugnay na impormasyon na tinuturi na nakakasakit sa Pilipino. Ang kapangyarihan ng mataas na komisyoner na masyado hindi natukoy ang mga reservasyon na militar ng hukbong dagat na kita'y hindi tugma na tunay na kalayaan nila bag ang pambansang pangdaigdigang Pilipinas. Let's proceed sa Harry-West Cutting Law. The Harry-West Cutting Law Act was the first U.S. law passed for the declaration of the Philippines.
It was a result of the AS Rojas mission led by Sergio Osmeña and Manuel Rojas. Became act to the state that can end the 10 years period to be the name as the Commonwealth period, Philippine independence we within. Quezon was informed about the passage of the Harry Ways Captain Law. He thought that it was not good law. He was therefore obligated to the word against the approval by the legislature. He worked hard for the law to be rejected by Philippines. The legislature Quezon recognized the legislature to as a wing of the supporter of the Harry Ways Captain Law. He also happened to the supporter Osmeña Rojas. Late in 1933, Quezon realized that changes having better law passed were in. Faced with the imprisonment, Quezon worked with the military fighting to Representative John Macduff to have a hairway cutting rate with practically little change. Harry Ways Captain Law is a nationalist party of politically leadership should be experienced collectively. The one of the person should dictate the policies, but instead all will participate in formulations. We know the one of the speaker of the first Philippine Assembly is Sergio Osmeña, and the president of the Senate Assembly or president of the Commonwealth is Manuel Quezon. President Hardy wanted General. Let's proceed the Wooden Forbes Mission. The Wooden Forbes Mission is a fact by the commission sent to the Philippines by newly elected the U.S. President Warren Harding in March 1921, which concluded that Filipinos were not ready for the independence from the United States. We know the Wooden Forbes Mission is one of the part of the United States, and the President Warren Harding is published in March 1921. In 1931, Woodrow Wilson has appointed the liberal Francis B. Harrison was convinced that the best method of preparing Filipinos for independence was to give them to the wide latitude as possible in managing their internal affairs. Passage with the Jonas Act in 1916, which announced the U.S. institution of granting Philippines independence, encouraged Harrison in the policy, replacing American in the Philippine civil service with Filipinos. And the Republic in the United States argued that Harrison's policy of Filipinization was the premature and that the takeover of jobs of the Filipino result only in a barrack militarization of service. To support this position, Harding sent all the General Leonardo Wood and W. Cameron Forbes. The two reported in October 1921 that in the islands were not prepared for the independence and the many educated Filipinos will remain under the American tutelage. News of the Wood-Forbes report was received with anger in the Philippines. Wood, who served as a Governor-General for the 6 years, thought the honest and efficient administrator remained high popular with Filipinos. Wooden becomes a governor. Sino na patatakbo sa Wooden becomes governor? I see Leonardo Wooden. Si Leonardo Wooden is a chief staff of the United States of America or party siya sa State of Army Military. Governor of the Cuba and the Governor General for the Philippines. He fought the Cuba during the Spanish-American War. President Harding wanted the General Wood to be the next Governor General for the Philippines. Si President Harding ay gusto niya maging masusunod Governor si Wooden sa Pilipinas. And that will be all. And thank you.